Cancer, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong energy update for August 1 to 15, 2025. Ayan, so if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo lang kung gusto nyo mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Ayan. So, let's begin. Cancer, what's the energy for you? August 1 to 15, first half ng August. What is the energy? The Chariot. Wow, ang ganda. That is also your energy. The Hermit. The Seven of Wands. And the Three of Cups. Wow. Pinoproteksyonan nyo yung sarili nyo ngayon, Cancer. Kasi, focus kayo sa mga goals nyo, sa mga gusto nyong ma-achieve sa buhay. You are moving forward. You are going to a new direction. Some of you, in-isolate nyo yung sarili nyo. Kumbaga may mga iniiwasan kayong mga tao na alam nyong hindi in alignment of what you really want, no? Hindi sila in alignment or hindi sila nakakatulong, no? Para sa kapayapaan ng isip mo, para sa inspiration mo, sila yung mga nanggugulo sa'yo. So, umiiwas ka sa ganon. This can be anyone or anything na nagdi-distract sa'yo. Yung tipong meron kang gagawin ngayon, pero kapag ito pinansin mo, hindi mo na magagawa yung dapat mong gawin. 'Di ba? So now you are focused, laser focused sa mga goals mo. With the Three of Cups, ang inaalaw mo lang ng mga taong makasama, makausap, ay yung mga taong alam mong sumusuporta sa mga goals mo, mga gusto mong ma-achieve sa buhay. Yung iba sa inyo, meron kayong celebration, meron kayong achievement. Kahit mga small steps yan or small wins, mga milestones, sineselebrate nyo. And yan yung nagbibigay sa inyo ngayon ng inspiration to move towards the direction na talagang gusto nyong i-pursue. Yung iba sa inyo may mga travel opportunities. Yung iba sa inyo, itong travel na to ay pwede magkakaroon kayo ng solo travel or meron kayong evaluation sa sarili ninyo or soul searching, kumbaga. Dahil marami kayong mga natututunan, so, galing sa inyong mga experiences, and nagmamature kayo, no? Kumbaga kung ikukumpara mo yung sarili mo a year ago, no? A year ago, ibang-iba sa sitwasyon mo ngayon. Mas mature, mas malawak ang isip, mas focus sa goals, mas may direction yung buhay. Let's see what's the message or energy for your money, career, finances. You have the Justice card. So this is balance, bringing balance into your life. Maaring busy ka, working on your goals, your dreams, sa career, sa trabaho. But at the same time, may awareness ka na kailangan mo ring alagaan yung sarili mo. Kailangan mo ring mag-attend sa needs mo, 'di ba? You have the Tower, so yung iba sa inyo, meron kayong gigibain. Gigibain na dati yung belief system or sitwasyon sa trabaho, sa career ninyo, na alam nyong hindi na yan helpful sa inyo or hindi na kayo nagre-resonate dyan or alam nyong hindi na yan aligned sa inyong mga goals or sa pangarap ninyo. So maaring iba, may pagbabago sa trabaho, sa career, pwedeng aalis kayo sa work, or sa business na alam nyo hindi na aligned sa mga gusto nyong i-pursue sa buhay. Kasi nagbabago rin tayo ng ng plano, 'di ba? And when it comes to our future and destiny, hindi naman yan absolute na, ito yung future mo. Isa lang, no? Every phase ng buhay, every chapter ng buhay natin, meron tayong goal or meron tayong future. So yung iba sa inyo, kung ano man yung napagdaanan nyo noon, tapos na yon, and now you are ready to become even more successful or mag-step up or mag-upgrade ng iyong career, ng business mo, or ng finances mo. Sa love life naman, let's see. You have the Strength card and the Knight of Swords. So, if you are in a relationship right now, maaring magkaroon ng misunderstanding with your person.
may mga nasabi or messages na hindi kayo nagkaintindihan. Lalo na Mercury is in retrograde right now, so normal yan. But ang importante rito kasi is yung connection nyo is matatag, matibay, nagkakaintindihan pa rin at the end of the day. Mas magkaroon kayo ng kumbaga patience sa isa't isa to make your relationship stronger. If you are single, pwedeng merong tao na mangungulit sa'yo, like magme-message sa'yo, gusto niya pansinin mo siya. Pero nasa sa'yo yun kung papansinin mo. Oo, maaring merong nagpapapansin sa'yo. Kinukuha ang attention mo kasi gusto niya na maging malapit sa'yo. Let's see what else for Cancer. Relaxation. Some of you will also have a break. Kayo ay magpapahinga. Pwedeng kayo ay magbabakasyon o kaya meron lang kayong time for yourself to enjoy and pause and relax. Wow! Abundance. Meron kayong abundance mindset. That's why you are feeling successful, you are reaching your goals, you're taking action. Things are upgrading para sa'yo because of your abundance mindset. Ang abundance, hindi lang yan sa pera, hindi lang yan sa resources, but also sa yung mga ideas. Okay? So, yung iba sa inyo, mas marami kayong mga creative ideas, inspired na actions para maging align kayo dun sa mga goals nyo sa buhay, mga gusto nyo ma-achieve. Communication is the key. Maaring merong importante kayong kakausapin ngayong first half ng August na magbibigay ng opportunity for you. This can be opportunity for your career, for your business, or even a relationship opportunity. Yung iba naman, maaring meron kayong i-improve sa inyong communication skills, may pag-aaral, may research, meron kayong pinapractice na paraan para makipag-usap nyo sa ibang tao. You have Venus in Sag in the 9th house. So Venus is the planet of beauty, love, and 9th house is seeking. So yung iba sa inyo, if you are single, maaring meron kayong makikilala through travel or through learning, no? Na maaring maging potential romantic partner for you. If you are already in a relationship, maaring mas mapapatibay ninyo ang relasyon ninyo ng partner mo. Kung kayo ay magta-travel together or meron kayong i-explore, can be mind exploration or places. You have Venus in Cancer in the 4th house. 4th house is your home life, family life, your foundation. Venus is also there. So I think ngayon, ito na yung sinasabi ko sa inyong pag-aalaga sa sarili mo. Oo. Yung iba naman sa inyo, maaring meron kayong sisimulan, like a new project sa bahay or personal projects mo na alam mong meron tong malaking maiaambag para sa future mo. You have Venus in Aries in the 1st house. Puro Venus to. For some of you, Cancer, you are becoming more attractive. Yun nga lang, maaring nakaka-attract din kayo ng mga taong merong hindi magandang intention towards you. Alam mo yung tipong pang-personal na benepisyo lang. So, mag-ingat kayo sa mga taong pagkakatiwalaan nyo. Lalo na pagdating sa intimacy, pagdating sa inyong oras, energy, panahon. 'Di ba? Kasi maaring ang ma-entertain mo ay yung maling tao. So, sayang naman yung effort na yon, 'di ba? Be willing to express love. So some of you are going to express your love, your feelings, or maaring i-express mo yan sa pamamagitan ng maayos na pakikipag-communicate sa iba, or yung bang you are showing up para sa sarili mo na part of your self-love, self-care. So you're going to express yourself in a way na mapapansin ng mas maraming tao na uy, nagbo-bloom ka, blooming ka, or nag-glow up ka, ganyan. So, dahil doon, may opportunity for
new friends, new romantic connections if you're looking for one, or this can be business opportunities rin and opportunities for career. Focus on love. Okay, sabi dito, look for the good in everyone. Yes. So, of course, magiging cautious ka, maingat, but at the same time, if alam mo at nararamdaman mo sa sarili mo na ang isang tao ay may magandang intention towards you, hindi mo naman yan pipigilan na pumasok sa buhay mo. Okay? So, that is your reading, Cancer. Thank you so much. See you again.